Lagi niyong tatandaan pag bibili kayo ng gamot or magbibigay kayo ng gamot sa ibon nyo, is check nyo yung yan ang mga importante para sa akin pag gagamit ka ng gamot. So ayan mga kalapatid, nakita nyo na naman yung mga labahin namin. So yan, meron tayong hawak na gamot. At paiinumin natin yung ibon natin kasi probiotics to mga kalapatids. Yan. Ito yung probiotics na ginagamit ko dito sa New Zealand. So, dagdag kaalaman lang, pagka gagamit kayo ng gamot is, syempre, iinumin ng kalapatin nyo yan. Yan, kagigising lang natin. Iinumin ng kalapatin nyo yan, papasok sa loob ng katawan nila. Syempre, pag ang binigay mong gamot is lason pala, kunwari, or nakakasama or expired pala, anong mangyayari sa sa ibon mo? Sa halip na lumakas, hihina or maaaring mapeste or alam niyo na kung ano pwedeng mangyari. So, lagi niyong tatandaan pag bibili kayo ng gamot or magbibigay kayo ng gamot sa ibon nyo, is check nyo yung expiry date. Dapat pag bumili kayo ng gamot ng ibon is may expiry date. Tapos at nakalagay dito yung direction, paano nyo gagamitin. Yan. At syempre dapat nakalagay kung ano yung mga content ng gamot. Kung ano ba yan, may harina ba yan, may mantika ba sa loob. Para alam nyo kung ano yung pumapasok sa loob ng katawan nyo. So hindi ako gumagamit ng gamot pagka walang label. Sa madaling salita, pag walang mga nakalagay na, oh, may harina to, may potassium to, may protein sa loob nito, may germs dito sa loob nito. So ganon. Laging tatandaan nyo na, dagdag kaalaman lang kasi mahirap magbigay ng gamot lalo na pagka oras na ng race, mahirap mag-eksperimento. So ito yung ginagamit kong probiotics. Ang gagawin ko ngayon dito is natutunan ko kay Boss Brain Slope. Yan. So dahil tingnan nyo, konti na lang siya, no? Yan. Ang tagal na nito, mag 1 year na yata sa akin to nung binili ko. Halos wala na. Ang gagawin ko ngayon para dumami to, mamagicin natin mga kalapatids. Ayan. Ayan o. Tingnan nyo, wala na sa loob o. Ay, kita ba, madam? Ayan, wala na sa loob o. So, ito na lang halos. Dalawang gamitan ko na lang to. Ang gagawin ko ngayon para dumami tong probiotics. Alam nyo ba ang probiotics is good bacteria mga kalapatids. Ginagamit ang probiotics pagka nag-antibiotic kayo o galing sa stress yung ibon nyo o galing sa race or before ma-stress yung ibon nyo, dapat ginagamitan ng probiotic. Yan. So, ang gagawin ko ngayon, dahil ito is good bacteria nga mga kalapatids, imu-multiply natin yan. Paano ba yun? Bakit mo-multiply? Padadamihin natin sa pamamagitan nitong tubig mga kalapatids. So, pag ito, nilagay ko yan dito, tingnan mo, madam. Dito, secretary. Yan. Yan, nakita nyo yon? Yan. So, nandyan na siya sa loob, mga kalapatids, eh, no? Ito na mo, tingnan mo gumagalaw-galaw. Nakikita ba doon? Ayun, may mga gumaganon-ganon. So, ayun yung mga good bacteria. So, pagka nilagay mo sa tubig yan, binabad mo yan, pag bumultiply pa yan, madadami daw. Sabi ni Boss Brain Slope, and sa ni-research ko rin yan, syempre. Yan, syempre, di porke sinabi ng isang tao kailangan mag-research ka rin, di ba? Sinabing, ito, pag ininom ng ibon nyo to, magka-champion kayo. Gagamitin nyo ba agad? Ako hindi. Ang ginagawa ko, sinesearch ko muna, ano ba yun, totoo ba yun? Nagtatanong pa ako sa iba, bago ko gamitin. Yan. Hindi yan, hindi yan sponsor ha. Hindi rin sponsor yun eh. Pero yun yung ginagamit natin. So ngayon, andyan na siya sa loob. Dadami niya ngayon siya. Nakakatipid na ako sa probiotic. Mantakay mo, isang taong ko ginagamit. Isang ganito lang. Yan. So, lalo ngayon, malayo na yung race, mga kalapatids. Hindi ako nag-experiment. Kunwari mo, may lumabas na bagong gamot o na probiotics o na antibiotic. Hindi ako nag-experiment na nagagamitin ko lalo pagka oras na ng race. Kasi maaaring magbago yung kondisyon ng ibon, maaaring mag-off. Lalo na pag di nyo kabisado kung gaano karami ibibigay nyo, gaano kadalas. So, ito, bababad ko lang ito mamaya. Hanggang mamaya. Sa magpakain ako, din bibigay ko sa kanila to. Sigurado marami na yung good bacteria dito. Alright?
So mga kalapatids, ito na yung binabad nating probiotics kanina. Yan, saka nga pala hindi ako basta-basta gumagamit ng tubig lalo pagka ihahaluan ng probiotics. Kailangan yung wag direct sa gripo kasi may chlorine yun. Kung pwede naman is pasingawin nyo muna. Ayaw na ba nilagay nyo ganyan? Huwag nyo muna agad bibigay sa kalapati. Ayaw nyo lang sumingaw muna yung chlorine para mawala. Alright? Kasi napapatay niya yung good bacteria pagka may chlorine. Alright? Oh! So yan mga kalapatids, medyo maganda yung panahon at magpaparonda tayo mga kalapatids. Ayan sila ngayon. Ito muna iparonday natin, itong mga ito. Ayan sila oh. Alright. Tingnan natin kung roronda sila mga kalapatids. Ayan na. Ayan yung red checker. Ayan na. Yung red checker white flight. Ayan, gandang-ganda ako dyan mga kalapatids. Sana parehasin. Yan mga anak ni Stabo no. Ganda. Meron pa pala akong papisahan yan bago mga kalapatids. Pakita ko sa inyo sa susunod. Ganda oh. Pag nag-mature dyan, ang gaganda nyan. Sumuronda na yan mga kalapatids. Hintay matatanda. Ito na nyo. Ayan na. Ayan na. Yung pa isa oh. Ayun, ang ganda oh. Ang laki nyan. Mukhang malaki yun. Ayun. Ayan na, naglipara na. Nagtatawag na ng mga kapares eh. Come on! Wala, yung mga young bird ay lumabas. Yan natin sila. Kubagan nyo. Grabe, lumilipad na yung mga young bird oh. Yan oh. Ayan oh. Lakas na magsironda yan mga kalapatids. Sana. Ayan na, yun oh. Batang Quiapo, lakas. Ayaw lumabas ang silabas ng loko. Lakas na magsipitik yan mga kalapatids. Saan sila? Yun oh, yun na sila oh. Ayun, kasama yung young bird. Ayun oh. Yan, nagsama-sama na. Ayan na sila mga kalapatids. Ang galing na ng young bird natin mga kalapatids. Mga pang futurity natin next year. Ayan oh. Dan dan dan. Dan dan dan. Ayan na sila mga kalapatids. Ayan, ang pinagpupukusan ko talaga dyan mga kalapatids, malaki ang chance natin. Yung anak ni Stabo na blue checker. Yun. Kasi consistent talaga yun. Tama-tama talaga yung pagkaka-breed natin doon. Ang pinaris natin, consistent to consistent racer. Ang lumabas, consistent din ang anak. Solid mga kalapatid. Sana maibalik natin. And malapit na yung big event namin. 796 km mahigit. Yun ang big event. Doon tayo nag yearling champion last year. Hopefully makuha pa rin natin yung trophy na yun. Kaya talaga ang laki ng pag-asa natin dito. Kaya ano, ayan, siya yung first bird natin nung smash race, yung blue checker na yun. 8 hours and 36 minutes niya nililipad. Smash race mga kalapatids. Yan. Sana maibalik natin kung paano siya lumakas at bumilis nung nakaraan. Right? So ayan mga kalapatids, yan ang mga importante para sa akin paggagamit ka ng gamot para sa kalapati or mga probiotics. Yan ang mga lagi nyong tatandaan paggagamit kayo. Yan, gagamitin nyo itong mga probiotics na to or mga supplement pagka stress yung ibon, galing sa race, nagko-conditioning kayo. Yan. So katulad niyan, tingnan nyo, di pa tayo nagkakayod. Kasi nga busy tayo ngayon, but okay lang yan. Mahalaga lang naman kasi pag nababasa yung loop nyo, kailangan dry. Tingnan nyo naman mga droppings, sila dry naman mga kalapatids. Right? Hopefully kahit paano nakapag-share ako sa inyo ng about doon. And wala naman na kasing dapat isikreto. Nasa sa inyo na yan, kahit sabihin ko lahat kung paano yung mga ginagawa ko sa pagko-conditioning. Kung hindi nyo rin may bibigay ng tama or ng sakto dun sa ano nyo, sa ibon nyo, wala rin. Kailangan kilalanin nyo rin yung ibon nyo kung mukha na ba siyang stress, pwede pa ba siyang erase, recover na ba siya galing sa race. Yan, ayun yung mga dapat nyong tandaan. Alright? So shoutout tayo sa mga nagpapa-shoutout mga kalapatids. But anyway, ready to fight na tayo sa tawid dagat. So basketing by Thursday next week. Yan. Medyo okay naman, mga dry naman yung dropping sila, okay na okay. Alright. Ayun pa yung makukulit, nasa taas po.
So yun mga kalapatids, nakita nyo na naman yung? Pagwaka. Nakita nyo na naman yung? Walang power. So anyway, shoutout mo tayo sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout pala kay Idol Ray Ashford ng Australia. Hindi ko alam kung saan sa Australia, but shoutout sa iyo and shoutout kay Jex JZ Santos. Salamat sa paggawa ng Pigeon ID ng anak ni Stabor. Yan, class ko dyan. Thank you. And shoutout sa mga lagi nagko-comment kay Deo Palara, MOL Arlop, Hikaru Kudo. Yan, and maraming salamat sa lagi nag-share ng video. And subscribe din pala kayo sa YouTube channel natin and Facebook page kung di pa kayo nakapag-subscribe. And yun! Dito ko na rin yung vlog natin and see you next vlog. Bye!